lumabas na post. Ito yun. Ito yung lumabas na post. Meron pong nag-post kasi nito. Actually, kung ito'y totoo, nakakabahala. Kasi biruin mo ba naman, ang senador na pinaghahanap ng ICC, kriminal na senador, makakalaya. At ang nakalagay nga po dyan, sabi nitong Antonio Montalban, Bato has escaped in a white Toyota Grandia owned by Pia Cayetano. Of course, there can only be one behind it, Alan Peter. Robin's bodyguard should be disarmed. He too ought to be arrested. A Senate not just of lawbreakers, but of criminals. Ayan. Yan po yung post nitong Antonio Montalban. At ako talaga sabi ko sana hindi to totoo. Kasi nga po, syempre, kung yan po ay may katotohanan, talo na naman po tayong mga Pilipino. Kasi sigurado ko, si Bato po, magpo-for good na yan na magtatago. Magpo-for good na yan. Hindi na talaga magpapakita yan. Kahit anong gawin. Kahit na sabihin pa ni Alan Peter Cayetano, lumabas ka ulit at bumoto ka sa Senado, hindi na yan lalabas. Sa takot na mahuli. Kaya nung nakita ko yan, sabi, napadyos ko po ako kasi sabi ko, hala, grabe naman to. Bakit kung ano-ano naisip ko, bakit hindi inaksyonan kagad ni John Vic? Bakit hindi ito agad ginawa ng paraan na mahuli? May warrant of arrest na. Bakit nagpatumpik-tumpik pa si NBI Chief Melvin Matibag? Mga ganun yung pumapasok sa akin. Yan yung mga naiisip ko na nitong nakita ko tong post na ito. Buti naman sa kasamaang palad, si Bato ay nandoon pa rin po sa loob ng Senado. Yun ang kagandahan niyan. Etong si Bato ay nasa loob pa rin po ng Senado at kasama ang kanyang abogado, kaibigan na si Attorney Israelito Torion. So ito po ay assurance na nandoon pa rin po siya sa loob ng Senado. At sabi nga dito ni Attorney Torion, may mga nagsabi na diversion tactic lang daw yung putukan para makaalis sa Senado. Si Senator De La Rosa, i-post nga natin to para matigil na yung mga kwento na yan. Nagpapasalamat po kami na-save po kami nila Senator. Okay, ayan. Kung sino-sinong mga pinasalamatan. At ito nga po, totoo nga, nandun nga si Senator Bato de la Rosa at nasa Senado pa rin po. So fake news po yung kumakalat na nakalabas daw etong si Bato de la Rosa dahil daw po dun sa putukan. At makikita rin dito sa video na ito, na-post din ni Attorney Torion, nandito talaga si Bato nandyan talaga sa Senado. At hindi po siya nakatakas, hindi po siya nakaalis, at hindi po nagtagumpay ang pagpapatakas sa kanya ng kanyang mga kasamang senador, yung 13 Judas. Yun na siguro yung pinakamalala nilang magagawa para mapatakas itong si Bato. Kaya lang, hindi po nagtagumpay at sa dami po kasi ng nakabantay doon po sa sa paligid po ng Senado ng mga kapulisan, NBI, at meron din pong army, talagang hindi makakatakas si Bato. Mahihirapan. Alam niyo, naisip ko nga, sabi ko, nung nangyari yung pupukan doon sa Senado, baka kumamaya si Bato ay pinagsuot ng Marines na uniforme. Tapos naka-mask, parang maskara o mask. Kasi merong ganun yung sinusuot ng mga army, naka-nutshell, tapos meron silang mask dito. Tapos magdala lang si Bato ng mga malalaking baril, may mga may bullet vest proof, bulletproof vest pala, proof na vest. Tapos sumabay lang sa paglabas ng mga Marines, hindi na yan makikilala. 'Di ba? Hindi na siya lalo na kung nagkaroon ng ganong komosyon
nagtakbuhan kunwari yung mga Marines, eh makakalabas talaga si Bato at makakapuga at maitatakas na talaga yan. Eh, madali nang ano yan, madali nang gawa ng paraan kapag nakalabas ng Senado yan nang naka-disguise as a Marines. Pasakayin lang yan dun sa truck ng Marines eh. Hindi naman na siguro chechekin nyo kasi pag makita yan ng ano doon, mga nagbabantay, ay, ano yan, Marines. Diba? Eh baka hindi na rin to hindi na rin ito i-check yung mga truck. Kaya ala na, makakatakas talaga si Bato. 'Di ba? Eh buti na lamang talaga at hindi po naitakas si Bato de la Rosa ng pagdidirect nitong si Marcoleta at nitong si Robin Padilla. Yun naman po ang kagandahan nun. Hindi po nagtagumpay ang planong pagtakas dahil nga po naging mahigpit po ang paligid ng Senado. Ate Myra Domingo, siniraan si NBI Director para ma-discredit ang investigasyon. Tama po. Bansalan Davao, puro haka-haka kachong. Hindi ako haka-haka chong. Kapag sinabi ko kasing karton si Digong, hindi haka-haka yon. Pag sinabi kong magnanakaw si Sara Duterte, hindi haka-haka yon. Pag sinabi kong duwag si Bato de la Rosa, hindi haka-haka yon. Diba? Hindi haka-haka yun. Walang haka-haka dun. Haka-haka ba yun? Pag sinabi kong ganon? Yung dating napakatapang ni Bato de la Rosa, Mick my D! Come on, Mick a D! Kahit ikaw pa mag-post sa akin, trilyades! Puro ka na lang ngak-ngak, daldal ka ng dak-dak dyan, kahit sumama ka pa. Ang tapang-tapang niya noon Tapos ngayon, tiklop. Sinasabi pa ng mga DDS, PBBM, WIC. Bakit takot na takot si Bato mapadala sa sa ICC kung WIC si PBBM? Nakapagtataka naman na sinasabihang WIC si PBBM. Si PBBM nga ang pinapakiusapan ni Bato na wag siyang dalhin sa wag siyang padala sa ICC. Di ibig sabihin si PBBM ang malakas. Bayaran ka kasi. Ano naman? Ano naman kung bayaran ako? Inggit kayo? Kumikita ako? Inggit kayo? Kayo comment kayo ng comment dyan. Ano napapala nyo? Wala. Ako. Nagbablog ako dito. May bayad ako. Kayo wala. Nako. Ang tagal ko ng bayaran eh. Di nyo ba alam yun? Tagal ko ng bayaran. Simula nung ako'y ma-monetize dito sa YouTube, buwan-buwan ako sumasahod. Ate Myra, sa DD Sheets lang bayaran, bilyonarya si Sir Sara Ulo. Yes! Saka hindi po kailangan magbayad ng mga yung babayaran mo, pro-government vlogger. Hindi mo naman kailangan bayaran niya. Bakit? Ang sinusuportahan ko kasi dito, ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. So hindi na ako kailangan bayaran. Bakit? Pilipino ako eh. Obligasyon ko na bantayan ang gobyerno at ipagtanggol ang administrasyon. Pero, kung ang aking pinagtatanggol ay si, let's say, pinagtatanggol ko si Kibulok, si Digong, kailangan nyo talaga akong bayaran puro masasamang tao yan Alangan namang magbablog ako kay Digong sa kay Kibulok, walang bayad, nek-nek nyo. John Dwayne Soriano, ay malapit na yan. Baka nga mapalitan yan, sana nga. Pero ang sigurado, ang DOJ, si Benhar Abalos. Okay. Sila nagpagulo kagabi sa Senado. Yan, Bato na yan. Papansin, isa pa yan si Robin. Yun nga po. Totoo nga po yan. Anong timestamp ng photo ni Bato? Baka palabas din lang yan. Hindi po. Kasi ito after ng after po nitong nagkaroon ng putukan,
Eto po yung in-upload ni Israelito Torion at nandyan po si Bato. Katibayan na nandyan si Bato. Ayan, oh. Oh. After ng putukan, nandyan si Bato de la Rosa, chine-check yung kung saan nangyari yung putukan. Pero wala naman pong wala naman talagang pinutukan doon. Wala naman talagang nag-infiltrate o wala naman talagang nagbalak pumasok, wala talaga. Ay, shoutout sa iyo KTV Pilipinas, support niyo po 'yan, aking kaibigan. Si KTV Pilipinas. Ayan, yan po ang isa sa mga Isko Moreno vloggers na nakasama ko noong 2022 sa pangangampanya kay Yorme Isko Moreno. Hanggang ngayon naman ako pro Isko Moreno pa rin ako. Pero nag-ano lang kasi ko dahil national issue talaga ang aking sinusuportahan kay PBBM. Pero ako'y pure-blooded Isko Moreno vlogger. Shoutout sa'yo Kuya KTV. Okay. May doble cara po si Bato. Wala pong ganun. Di po totoo yun. Myra Domingo, lahat pinalabas, even media at mga arresting officers na iwan lang USAA, walang NBI sa loob ng Senate. Wala nga po. Saka hindi na po dapat pa-imbestigahan na mayroon pong NBI, yung pa-imbestigahan sa NBI ang nangyari. Bakit? Ang pinagbintangan na po nitong si Amy Marcos at ng ilan pa pong mga tao doon po sa Senado si ito na pong NBI, Melvin Matibag. Kaya bakit iimbestigahan pa ng NBI yan? Sila nga kagad ang tinuro. 'Di ba? Kuya Tommy, Boss Mac 100% ba diyan pa si Bato? Opo, andun pa rin po talaga. Makikita naman po dito sa video, andito po si Bato. Nasaan ba si Bato? Ayan si Bato. Ayan pa po si Bato. Hindi pa, po talaga, nandyan po talaga. Hindi po yan AI, hindi po yan gawa-gawa lang. Yan po talaga ay si Bato de la Rosa. Nandyan pa rin po siya sa Senate. Ayan. So, ako po'y magpapaalam na sa inyo dito sa ating live na ito. Ingat po kayong lahat salamat po sa inyong pagsama dito sa aking live na ito. Sa mga basher, sa mga DDS, sige nood lang kayo dito para lagi akong sumahod buwan-buwan para lalong lumaki sahod ko. Actually, kayo mga basher ang nagpapalaki ng sahod ko nood kasi kayo nanood dito Salamat po ingat po kayo. Kuya Tommy, Ate Agnes, Kuya Blink Hernandez, thank you po salamat Kuya Elmer Balilo, Mighty Kid, Che Mendez, ang tapang ng apog ni Bato nabanggitin pa si God. Yun nga. Tsak na pinangakuan kaya ni Katay Tano yang si Bato. Yun. Kingdom, Servant, ayan, shout out. Kakasura ka na, Elizabeth Dakels. Ayan. Thank you po. Ate Myra Domingo, thank you po. Salamat po sa inyong lahat sa pagsama sa live ko. Neil Alan Tebes, ayan. Thank you po. Salamat po. Ingat po kayong lahat dyan. Bye-bye. Thank you. Pagulad ng bayan ang laging dahilan. May critical na isip, may respeto sa batas. Kung ano ang tama, iyon ang lalabas. Hey, Mac